Ito po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat. Pinagpala talaga tayo dahil tayo po ay makakapakinig na naman ng salita ng ating Diyos. Kaya ihanda niyo po, ihanda natin ang ating mga puso at isipan sa pakikinig. Pero bago tayo mag-umpisa, tayo po ay mananalangin muna. Samahan niyo po ako, magsiyo po tayo. Yes Lord, Father God in heaven, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na banal, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, nagpapasalamat na naman kami Lord sa umagang ito una sa paggising mo sa amin ng maayos at malakas ang katawan. Binigyan mo na naman po kami Lord ng isang pagkakataon sa aming mga buhay, lalong-lalo na sa pagkakataon na makapakinig ng iyong mga salita. Lord, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, buksan mo pong muli ang aming puso't isipan para maintindihan namin ang aming mapapag-aralan. Samahan mo po kami, turuan mo po ako, gabayan mo po ako Lord, upang ang lahat ng aking sasabihin ay galing lamang sa iyong salita. Lord, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, inaangkin ko po, inaangkin namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Salamat po, salamat po. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Pasensya na po kahit medyo iba ang aking boses. At mga kapatid, bago tayo mag-start, anyayahan ko lang po yung mga bago sa aking channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, paki-like and share niyo po yung aking mga videos. At paki-click na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Ano po. Salamat, salamat. Mga kapatid, nandito pa rin tayo sa Mark. Ano po, kung natatandaan nyo, Mark chapter 1 tayo, no? At ngayon po ay narito po ako sa chapter 2 ng Mark o Marcos pa rin po. Ito po ay tungkol sa ang lalaking pinagaling, no? Pinagaling ni Jesus ang lalaking paralyzed. Kung natatandaan nyo po itong kwento na maraming tao noon nagpipreach, nagtuturo ang ating Panginoong Hesus, walang madaanan, kaya mayroong 4 na lalaki na binutas yung bubungan at ibinaba doon yung paralyzed na lalaki. Mga kapatid, ito po yun. At dito po ako dinala ng aking devotion sa chapter 2 nga po, pero verse 5 po ang aking isi-share sa inyo. Basahin ko po sa inyo. Nang makita ni Jesus ang faith nila, sinabi niya sa taong, sabi dito, paralyzed, anak, pinatawad na ang kasalanan mo. Ulitin ko lang itong aking devotion. Dito po tayo magpo-focus sa verse 5. Nang makita ni Jesus ang faith nila, sinabi niya sa paralyzed, no? Sa taong paralisado, anak, pinatawad na ang iyong kasalanan, no? Ang iyong mga kasalanan. At dito nga maraming siyempre nangusga yung mga teacher ng law. Sabi pa dito mga kapatid, idagdag ko lang to, narinig yun ng mga teacher ng law na nandun. Kaya sinabi nila sa sarili nila, grabe, pang-iinsulto ito sa Diyos. Paano niya nasabi yun? Diba? Diyos lang ang pwedeng magpatawad ng mga kasalanan. Sino ba ang ating Panginoong Hesus? Diba po, ito yung mga teacher ng law. Magagaling daw ito. Sabi ganyan. Sabi sa verse 8, dagdag ko po, nalaman agad ni Jesus ang iniisip ng mga teachers ng law, kaya sinabi niya sa kanila, bakit ganyan ang iniisip nyo? Alin ba ang mas madaling sabihin sa paralyzed, pinatawad na ang iyong mga kasalanan, o tumayo ka, kunin mo ang banig mo
at lumakad ka. Sabi pa niya sa verse 10, papatunayan ko sa inyong may kapangyarihan ang Son of Man na magpatawad ng kasalanan. Sabi niya dito sa lupa. Sinabi ni Jesus sa paralyzed, sinasabi ko sa iyo, tumayo ka, kunin mo ang banig mo at umuwi ka na. Verse 12, tumayo agad ang lalaki, kinuha ang banig niya at umalis. Bumilib ang lahat ng nandun at nagpuri sila sa Diyos. Sinabi nila, wow, grabe. Ngayon lang kami nakakita ng ganito. Salamat sa salita ng ating Diyos. No? At dito nga po sa aking i-share sa verse 5, no? Nang makita ni Jesus yung faith, kasi nagbutas ng bubong, ibinaba talaga. Gusto nilang pagalingin ng ating Panginoong Jesus yung taong paralisado. Nakita ng ating Panginoong Jesus yun. Kaya sinabi niya dun sa taong paralyzed, anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Ganon din tayo mga kapatid. Kung makikita rin ng Diyos, ng ating Panginoong Jesus, yung ating tunay, no? Tunay na pananampalataya, pwede niya rin sabihin sa atin, kung bagsak man tayo sa ating buhay, maraming suliranin, pagsubok, pangangailangan, nalulungkot, nahihirapan, mga kapatid, kung makikita ng Diyos yan, nabagsak ka, pero may pananampalataya ka sa Kanya, yung totoo, sasabihin sa iyo ng Diyos, sasabihin sa iyo ng Panginoon, anak, tumayo ka. Dahil dyan sa pagkakabagsak mo, sa iyong mga suliranin at pinagdadaanan sa buhay, sinasabi ko sa iyo ngayon, tumayo ka, lumakad ka, dahil pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Kuminsan, kaya tayo bumabagsak, kaya tayo nalulumo, kaya tayo naghihirap, kaya tayo nagkakasakit, kaya palpak yung ating mga nagagawa, dahil yan sa patuloy na kasalanang nagagawa ko at nagagawa natin. Yung patuloy na pagkakasala na hindi natin maiwasan. Una na sa ating pag-uugali, sa ating mga ginagawa, mga maling desisyon sa buhay, alam na nating mali, ginagawa pa. Alam na natin na ang dapat, pero hindi yun ang sinusunod natin. Matigas ang ating ulo. Mas ginugusto talaga natin yung mga bagay na kagustuhan natin kaysa dun sa mga bagay na gusto ng Diyos sa atin. Kaya tayo nalulumo, kaya tayo problemado, kaya tayo may sakit at karamdaman, kaya hiwa-hiwalay tayo, kaya palpakan nangyayari dahil yan sa kasalanan. Pero sinasabi ng Diyos sa atin, sinasabi ng Panginoong Hesus sa atin ngayon, pero kung tayo susunod sa Kanya, kung tayo gagawa ng kabutihan, tayo magbabago, hihingi ng tulong, guidance at protection sa Diyos para magbago, makikita ng Diyos yun. Makikita ng Panginoong Hesus yung nilalaman ng ating puso na meron tayong pananampalataya sa Kanya. Sasabihin niya, tayo na anak, okay ka na. Pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Bumangon ka na at lumakad. Lumakad para sumunod sa Diyos. Lumakad para gumawa ng kabutihan. Lumakad para tumulong kahit ikaw pa yung talagang nangangailangan. Pero dahil sa pananampalataya mo na hindi ka pababayaan ng Diyos, tutulungan ka ng Diyos. Makakalakad ka dahil siya ang bahala sa iyo at sa iyong pangangailangan. Yan ang sinasabi ng Diyos sa akin at sa inyo, mga kapatid. Faith. Faith po, pananampalataya po ang kailangan natin sa buhay upang maging maayos ang lahat. Upang magkaroon tayo ng lahat ng ating inaasam, mapapakinggan ng Diyos ang ating panalangin dahil meron tayong tunay na pananampalataya, meron tayong pagtitiwala sa Kanya, sumusunod tayo sa Kanya. Kaya magiging maayos ang lahat. Yan ang sinasabi ng Diyos sa atin tungkol dito sa verse 5 ng chapter 2 ng Marcos, mga kapatid. Nakita niya yung faith ng lalaking paralisado at sinabi niya, anak, tumayo ka.
Pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Lumakad ka na. Umuwi ka na. Ibig sabihin, lumakad ka na, umuwi ka na. Balik ka na sa akin. Sabi yan ng ating Diyos. Umuwi ka na sa akin. Sabi ng Panginoong Hesus. Yan ang sinasabi sa iyo mga kapatid. Balik ka na. Uwi na tayo sa Diyos. Dahil nag-aantay siya. Dahil mahal na mahal ka niya. Mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Ulitin ko lang. Sabi ng Diyos sa iyo. Sabi ng Diyos sa atin. Sabi ng Diyos sa akin. Anak, tumayo ka. Pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Lumakad ka. Umuwi ka na sa akin. Umuwi ka na sa ating Diyos Ama. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating napag-aralan at narinig ngayong umagang ito. I pray mga kapatid, sapul tayo, tinamaan tayo, bumaon ang salita ng Diyos na ating napag-aralan, bumaon sa atin, mag-manifest sa atin ang salita ng Diyos na ating narinig ngayong umagang ito. Mga kapatid, muli tayong mananalangin, magpapasalamat dahil sa salita ng ating Diyos. Let us pray. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama, Ama, maraming salamat sa iyong mga salita na aming narinig ngayong umagang ito. Salamat Lord kasi sa pagkakabagsak ng aming buhay, sa aming mga pinagdadaanan, Ama. Pinatatayo mo kami. Sabi mo Lord, pinatawad mo na kami sa aming mga kasalanan. Kaya Lord, salamat po. Salamat Lord dahil tinatawag mo kami para umuwi na kami sa iyo. Para magbalik loob kami sa iyo. Ama, salamat po. I pray Lord na maraming makarinig ng salita mo. I pray Lord, maraming makapanood nito dahil tinatawag mo sila. I pray malaman nila ang pagtawag mo Lord. Pinababangon mo sila dahil nadapa, dahil natumba, dahil bumagsak sa kasalanan. Pero sa oras na tuloy, tinatawag mo kami, pinapatayo mo kami, pinapauwi mo kami sa iyo. Maraming salamat po. Salamat po. Pangahawakan po namin ang pagtawag mo sa amin. Lord, tutugon ka. Uuwi kami sa iyo, Lord. Babangon kami. Salamat Lord. Salamat Lord dahil mahal mo. Dahil sa aming Panginoong Hesus, kami napatawad, kami naayos, at kami magbabalik sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Thank you, Father God, for all the blessings, guidance, and protection. Dahil po, mahal mo kami. Dahil yan, sa Panginoong Hesus. Salamat sa katagumpayan ng aming gawain ito, Lord. Salamat po. Hanggang bukas pong muli, Lord. Makikinig kami, mag-aaral kami, magbabasa kami ng iyong salita. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po, Amen. Salamat sa salita ng ating Diyos. Salamat din sa inyo mga kapatid. Alam ko, uuwi na tayo sa ating Diyos. Magbabalik loob na tayong lahat. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.